Libo-libong deboto ang nakiisa sa solemn procession ng imahe ng Santo Niño sa Cebu, isa sa pinakamahalagang bahagi ng Sinulog Festival. At bago ito ay pinarada ang mga imahe ng Santo Niño at Birhen Maria sa dagat. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Ian. Ian? Pia, kahit nga pabugso-bugso ang ulan na hindi nito napigil ang mga deboto ni Santo Niño na makiisa sa mga aktibidad ng Sinulog Festival dito sa Cebu City. Mga pinagkabit-kabit na lobo na bumuo ng mga higanting rosaryo ang pinakawalan sa ere bago sinimulan ang fluvial procession. Kahit pabugso-bugso ang ulan, dagsa pa rin ang mga deboto sa Wano Wharf. Marami rin ang sumakay sa sarili nilang bangka para lumahok sa prosesyon. Todo indak pa ang ilang deboto habang isinasayaw ang kanilang imahen ng Batang Jesus. Mabagal ang takbo ng galyon kung saan isinakay ang imahen ng Santo Niño at Birheng Maria. Isang oras bago nito, narating ang Pier 1 ng Cebu City. Maraming deboto ang nag-aabang doon. Sunod nito ay iprinosesyon ang mga imahen pabalik sa Basilica Minore del Santo Niño at sa Pilgrims Plaza. Nagkaroon din ng pagsasadula ng pagdating ng mga Kastila sa Cebu. Sa homily, ipinaalalang mahalagang gunitain ang mga unang Kristiyano. Pia, pagdating naman ng hapon ay libo-libong mga deboto rin ang nakiisa sa solemn procession ng Santo Niño. Maraming mga dumalo ang pamilya. Kulang 4 na oras bago na ibalik sa simbahan ng imahe. Kaya naman mayroong mga nahilo, may mga tumaasang presyon ng dugo, may mga labis na napagod ang katawan, pero hindi ang kanilang pananampalataya. Sa pagtatanong natin sa mga nakatalagang pulis sa Sinulog area, naging payapa naman sa pangkalahatan ang pagdiriwang ngayong araw. Bukas nga, Pia, ay inaasang mas marami ang narito sa Cebu City sapagkat isasagawa naman yung tinatawag na Sinulog Grand Parade dito sa kinaroroonan natin na Cebu City Complex. Pia? Maraming salamat, Ian Cruz.